Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ang Banateros Worldwide. Kayo po'y nanonood dito sa SMNI. Magandang araw. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. At syempre, Boss Dada, magandang gabi po. Ang araw, di ba po, inaresto po si Congressman Tevez dyan ho sa Timor-Leste. So alamin po natin kung ano ba talaga yung nangyari kasi alam naman natin, iba-iba kwento tungkol dyan eh. So ang ating guest ngayon, walang iba kung hindi ang kanyang abogado na si Atty. Topacio. Magandang araw po, sir. Nandiyan na po ba kayo? Ayan, ayan. Magandang araw, sir. Opo, magandang araw, Boss Oli. Magandang araw po. Boss Dada, Coach Oli at saka Banat Bay, ang taga-tugis ni Coco Martin. Uy, naku po, Isang patay pa. karangalang sa karangalang maging panauhin sa inyong programa. Magandang araw po, sir. So, umpisa na natin, sir. Tanungin na po natin, ano na ho ba ang update doon kay Congressman Tevez? Diba, parang balita ko, pumunta po kayo ng Timor-Leste. May update na po ba kayo doon, sir? Opo, pumunta po ako sa Timor-Leste at tayo naman po ay tinanggap ng mainit doon ng Filipino community na sumusuporta po kay ating Congressman Arnie Tevez, pati po yung mga opisyales ng gobyerno roon na in an unofficial capacity ay tinanggap naman po ako. At ang napansin ko nga po roon, without having to attribute any statement to anyone, ay yung mga opisyal po roon ay naiinis po sila dito sa ating direktor ng NBI. Kasi daw po, bakit daw po kino-quote ng ating direktor ng NBI yung kanilang Pangulo, si President Ramos Horta. Kung meron daw pong statement na manggagaling sa kanilang Pangulo, ang dapat daw ay nag-release doon ang kanilang media director bilang paggalang na rin sa mataas na katungkulan ni President Horta. Ano daw business ng isang opisyal ng pamahalaang Pilipinas na mag-release ng statement ng Pangulo ng Timor-Leste. Pangalawa, naiinis din sila dahil napaka-arrogante daw po noong mga kawani ng NBI na pumunta roon, nakipagtalo pa sa kanila kasi gusto po right there and then i-turn over daw sa kanila yung kustudiya ni Congressman Tevez. Sabi nila hindi po pwede, you have to be reminded that you are in Timor-Leste, may proseso po kami rito, kaya chill lang po kayo dyan, huwag nyo kaming sisigawan dito, huwag kayong mangungulit dito, at bagamat kami ay isang maliit na bansa, may sovereignty po kami at kami po ang masusunod dito. So sir, parang ang dating po, itong ating NBI, mahilig sa Jollibee, no? Bida-bida. sa tingin ko lang naman, kasi syempre parang ang dating, kung dito okay lang na pasukan niya yung mga issue dito, pero doon parang siya pa ang nag-announce na nakipag-usap sa presidente. So nainis po ba ang gobyerno ng Timor-Leste dahil sa ginawa niyang yun? Nainis sila? Opo, ayaw na lang magpasabi kung sino, pero matataas na opisyal din po ito na nakapagpulong sa akin. Dahil wala naman pong masama kung ang gobyerno ng Timor-Leste ay makapagpulong sa akin sapagkat meron po silang isang Pilipino na nasa custody. Kilala naman po nila na ako ang isa sa mga abogado dito sa Pilipinas at sila po ay ina-assure lamang nila po na due process will be observed. Yung rights ng isang detention prisoner, hindi po akusado sa Timor-Leste, si Congressman Arnie Tevez. Siya po ay kinustody lamang dahil sa request ng ating pamahalaan at dahil po doon sa protocol ng Interpol. So, at sinabi rin po sa akin nung mga nandoon na 1 month daw po before na nag-request ang Pilipinas at sinabing terorista nga daw si Congressman Tevez, sila ay nabahala at sinurveillance sila si Congressman Tevez. At nakita nila na wala pong ginagawang kahit anong aktibidades na related sa terorismo si Congressman Tevez. In fact,
walang illegal na activity na ginagawa si Congressman Teves doon. As in fact, nung hinuli po siya, hindi po siya nagtatago. He's out in the open, nasa isang recreational facility po siya. Kaya nga parang nakakapagtaka no, na terorista pero nag-golf pa. May panahon pang mag-golf, kung ano-ano pa ginagawa doon. Opo. Attorney Topacio, si Boss Dada po. Meron lang po akong tanong Yes, boss. patungkol dun sa usaping terorista, si Opo. dating Congressman Arnie Teves. Ano po ba kung i-gauge Opo. nyo po ito pong Timor-Leste, ayon lang po sa inyong pagkakaintindi, malaki po ba yung tsansa na sila po ay naniniwala na ito si Congressman Arnie Teves ay talagang nagkakalat ng lagim dito sa Pilipinas? Ito pong designation ni Congressman Teves na isang terorista, ito po ay isang executive action at in-expect na po natin to sapagkat matagal na po naman naming sinasabi, December 2022 pa, na talagang tinutulig sa or pine-persecute na politically si Congressman Teves. At yun nga po, of course, katulad ng sinabi ko, sinurveillance nila sapagkat siyempre ayaw din naman nilang may terorista sa kanilang teritoryo at wala po silang nakita, sinabi po nila sa akin. Kaya nagtagal na rin po, matagal na pala nilang sinurveillance at sinasabi nila walang terroristic activity, walang illegal activity at all. At alam niyo po, yung pamahalaan ng Timor-Leste, they're very heavy on yung mga ganyang false na bansag ng terorismo sapagkat noon po silang sila po ay nila ay struggle para sa kanilang kasarinlan o kanilang independence ay yung kanila pong prime minister ay nakulong po yun at binansagan ding terorista, yung si Sanana Gusmao. Ay kaya si Polio po ay allergic sila sa political persecution at alam niyo po, marami rin po tayong kasama roon sapagkat di niyo na po na itatanong yung year 1999 hanggang magkaroon ng independence ang Timor-Leste. Ako po kasama ng ibang mga kaibigan ay very active po kami sa Free Timor movement dito sa Pilipinas kung saan kami po ay nagre-raise noon through mga demonstrations, rallies and symposia ng tunay na sitwasyon noon sa Timor-Leste na inaapi ng bansang Indonesia. Kaya marami po tayong kaibigan doon na ngayon ay nasa pamahalaan na po ng Timor-Leste. Kaya mainit po tayong tinanggap din doon. Naku, follow-up question naman po patungkol dyan sa kaninang binanggit nyo tungkol doon sa inasta or inasal ng ating mga operatiba dyan sa Timor-Leste. Sinasabi nyo po kasi na parang sa Timor-Leste yung rule of law at yung independensya ng bawat ahensya ng gobyerno ay nasusunod. Sa tingin nyo po ba nadala po ng mga operatiba natin dito sa Pilipinas yung kanilang ugali na kahit na wala pa namang Due process. yes, yung due process hindi nasusunod. Wala pa namang kaso, hindi pa naman nagsisimula pero parang sa kanila guilty na. Ano pong masasabi niyo dito? Oo nga po, kasi nga, alam nyo, yung mga opisyal dito sa atin ay feeling katulad ng tagapagsalita ng DOJ natin, si Asek Nico Clavano. He's talking about na sa lalong madaling panahon daw, dadalhin na rito, deportation is the most expeditious process, ipapa-deport daw nila. Alam nyo po, hindi po ang masusunod dyan ay ang Pilipinas. Hindi masusunod kung anong gusto natin. Nasa proseso po ng Timor-Leste. At ayon po sa kanilang proseso, kung ikaw ay may red notice at ikaw man ay aarestuhin doon sa Timor-Leste, titignan po ng huwes. Meron po silang procedure doon kung papaano ikaw ay lilitisin, ibibigay yung mga ebidensya mo at ang magdi-decide po ay ang judiciary, ang kanilang korte kung anong gagawin po, whether mananatili si Ginoong Teves sa Timor-Leste, siya ay ibabalik dito, etc. Ngunit ang nangyari nga po, kasi po sa konstitusyon ng Timor-Leste, katulad po sa atin, may separation of powers, hindi po dapat nangingialam ang executive, katulad ng Pangulo, doon po sa desisyon ng mga korte. At doon po sa sinabi ni Director De Lemos
na kinote niya yung presidente na sa gusto daw ng presidente, di umano na sa lalong madaling panahon ay ma-deport si Ginoong Teves, yun po ay baka maka-impluensya doon sa judiciary, kaya medyo napikon po sila roon sa sinabing yun, sapagkat improper po yun na ini-impluensyahan ng executive yung nandoon. Bukod pa nga doon sa sinabi ko na para namang binastos natin yung Pangulo na ang nag-release ng statement ng Pangulo director ng NBI ng Pilipinas, Pangulo ng Timor-Leste yun. Baka akala nila, attorney, normal yung ganong klase ng mga gawain, Kasi nga dito mukhang ganun parang pinakikialaman ng kumbaga imbis na sana may separation sa bawat ahensya natin, parang may nagkukumpas na isang tao lang Hindi, attorney, hindi kaya Ayun nga po. parang parang hindi na ata uso sa Pilipinas ng due process ngayon. Napapansin ko lang. Ayun, yun nga po, kasi kita nyo, ang ginawa nila, balik na rin nyo yung sitwasyon. Kung yung isang opisyal sa Timor-Leste ay nagsilita at nagsinabi niya sa media, nasabi ni Pangulong Marcos ganito, ganon, at tingin nyo matutuwa yung ating pamahalaan, pati tayo mga Pilipino, baka mainis. Ganon po naging sitwasyon doon na napakasagwa po nang nangyari kasi masyadong pabibo itong ating mga opisyal parang atat na mema Katulad nung sinabi ni Miko Clavano nung sinabi namin, kasi yung isa pong abogado ni Congressman Teves sa Timor-Leste ay isang recognized expert sa international law at dati po ay nagtrabaho siya sa United Nations Commission on Human Rights at sabi niya meron daw balak kami at in-explain niya sa akin nung nandun ako na idulog yung problema, yung paglabag sa mga karapatan ni Congressman Teves sa United Nations Commission on Human Rights. Sabi ni Clavano, hindi daw nila kikilalanin yun. Hindi naman sila para kilalanin yun. Hindi naman sa DOJ idudulog sa United Nations Commission on Human Rights. Hindi ba miyembro ang Pilipinas ng United Nations? Hindi ba signatory ang Pilipinas sa Universal Declaration of Human Rights? So, anong pinagsasabi niyang hindi niya kikilalanin? Sino siya para sabihin na hindi kikilalanin ng pamahalaan? Miyembro tayo ng UN. Signatory tayo sa Universal Declaration of Human Rights. So, kasi mema may masabi lang nagpapa-interview agad Yun ang problema rin sa Pilipinas